Yon, magandang araw po sa inyong muli mga tol. Ngayon po ay January 4, 2026. Kilala nyo ba siya? Ito pong katabi ko sa screen po ninyo. Sa mga mahihilig po sa politika, marahil wala pong hindi nakakakilala sa kanya. Siya po si Luis Chavit Singson. Kilalang personalidad sa politika at sa negosyo. Pero ngayong mga araw po na ito o sa mga nakalipas na araw at buwan, even taon, siya po ay lumilika ng ingay bilang kakampi ng mga personalidad na atin pong pag-uusapan ngayon. Una, ang dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Kakampi niya po ito, kumpare niya, kaibigan, kasangga. Ang ating Pangulo, naging kakampi po ito. Kabayan pa, no? Pareha silang Ilocano. Pero ang dating Pangulong Estrada, hinudas po nitong si Chavit Singson. Pinabagsak po nito ang administrasyong Estrada. Siya po ang naging dahilan para po sa downfall ni Erap Estrada. Kasi nung mga panahong iyon, siya po ay nag-expose ng kanya daw nalalaman tungkol sa weteng at iba pang mga irregularidad na pinagawa di umano nitong si Estrada na nagresulta sa impeachment and eventually sa kanyang pagbibitiw ayon po sa Korte Suprema. At ngayon mukha pong gustong ulitin ito nitong si Chavit Singson sa kanyang kababayan, Ilocano, na si Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang magkakaroon po ito ng press conference bukas. Pero lagi naman po nagpapapress con ito eh. Ang layunin lagi, siraan ang gobyernong ito at ang ating Pangulo at mukhang ganun din po ang kanyang gagawin bukas. Sa post nito pong si Ramon Tulfo, kahapon, sinabi niya po dito, former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson will make a repeat of what he did that caused the downfall of President Erap Estrada by revealing what he knows about the alleged wrongdoings of Ferdinand Marcos Sr. and his son Ferdinand Jr. as president. The revelations Singson will rat out will take place at a press conference scheduled on Monday, 9 a.m. at the Club Filipino in Green Hills, San Juan. The objective, Singson has an axe to grind against BBM. His request for an extension of lease of Metro Walk in Pasig has not been granted by the government. That's the long and short of it. No? Yun na yung pinakadahilan kung bakit daw po gagawin ito ni Chavit Singson ayon kay Ramon Tulfo. Pero alam niyo mga tol, oo, sa Club Filipino din yata siya nagpa-press conference noon nung tinraidor niya si Erap Estrada. Tapos inulit niya nitong nakaraang taon. Nagpa-press conference sa Club Filipino. Akala natin may mga pasabog na sasabihin. Wala naman. Sagana lang sa vlogger at mainstream media. Kinover siya pero wala namang mga pasabog. Ang sinabi niya nga lang doon, hinihikayat niya ang mga kabataan na wag na raw pumasok. Di ba? Tapos uulitin niya na naman bukas. Ano sasabihin niya bukas? Paulit-ulit lang. Alam niyo kasi mga tol, kung totoo talagang merong alas na hawak itong si Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi na nito papatagalin pa ng 3 taon mahigit. Magdadalawang taon pa lamang sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, gigil na ito, kumakampi na ito kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Sa tingin ninyo, hindi nila ite-take advantage yung impormasyon kung meron man? Pero mukhang may mga pagkilos ngayon, partikular sa ilang mga naitalaga na pagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Kasi lately, merong opisyales ng Presidential Communications Office ang nagbitiw sa pwesto. Ito nga po, as shared by Sir Benji Contreras, ito yung statement nitong si RJ Lim. Sabi niya rito,
2026, why I will no longer be silent. I am entering 2026 with different kind of resolve. For a long time, I chose to believe. I believed that working inside the system mattered. I believed that supporting those in power could lead to reform. I believed that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, clear his family's name, and do honest work for the Filipino people. That belief kept me going. It also kept me quiet over time. I saw things I could no longer justify. Not isolated mistakes, not growing pains, but patterns, excuses, cover-ups. A culture where corruption was no longer hidden because it did not have to be, and where accountability was treated as a threat rather than a duty. I realized something uncomfortable. Staying meant participating, silence meant consent. So I resigned. Alam ninyo, nung una kong mabasa itong resignation ng RJ Lim na ito ng Presidential Communications Office, iba pakiramdam ko rito sa totoo lang. Hindi ako naniniwala na ito'y nabuklat ang mga mata dahil merong di umunay korupsyon. Malakas ang paniniwala ko na merong problema ito na maaaring puputok na sa kanya, kaya inunahan niya ang resignation. At tingin ko, ganun din ang naiisip ni Sir Benji Contreras. Basahin po natin yung kanyang saloobin tungkol dito. No? Gaano katotoo ang pahayag niya na nag-resign siya sa PBBM administration dahil talamak na daw ang culture of corruption. Hindi na niya daw masikmura, kaya napagdesisyonan niya ngayong 2026 ang pag-resign. Hindi kaya inunahan lang niya ang pag-resign dahil natunugan na niyang sisibakin na siya sa pwesto sa issue ng korupsyon? Alam niyo ang daming mga sinibak at masisibak pa sa administrasyong ito. Lalong-lalo na yung mga tanim ng mga Duterte. Tingnan niyo sa mga susunod na buwan, may mga masisibak pang mga opisyales ng ating gobyerno. Ang kanyang pag-resign sa PBBM administration ay ipinagbunyi ng mga DD sheets. Mukhang parte ito ng isa na namang planadong script para i-destabilize ang gobyerno ni PBBM. Susundan ito bukas ng press conference ni Chavit Singson na ayon sa isang media advisory galing sa kampo ni Chavit ay may papasabugin daw na mga sikretong makakasira kina Apo Lakay at PBBM. Kaya planado talaga ang kampo ng mga Duterte ang mga pangyayaring ito para mapatalsik sa pwesto si PBBM. Tanga na lang siguro maniniwala dito mga tol. Uulitin ko, ang daming pagkakataon na bagsak, pwedeng i-take advantage yung sitwasyon. Bagsak na bagsak ang sitwasyon, i-take advantage ang sitwasyon ng gobyernong ito. Lalong-lalo na last year, nang magkaroon po ng malawakang rally. September 21, 2025, November 16 and 17, 2025. Malawakang rally po iyan. Kung totoo na meron silang alas, isinabay na nila doon yan. Kasi that is the right time para mas lalong pasiklabin ang damdamin ng mga kababayan nating Pilipino. Pero bakit hindi nila naisabay doon? Kasi wala pa. Afterthought na lang ito, mga plano nila na hindi pa nila nabuo noon. At ngayon, binuo nila, hoping na mapatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos for several reasons. Pero isa ang pinakamatindi dyan. Siyempre, ang maipalit ang isang Duterte at muli silang magtagumpay sa pang-aabuso, sa kapangyarihan at pagkakataon na meron sila bilang otoridad. Yan ang nakikita ko dyan. No? At dito nga, itong si Chavit Singson, ang tagal-tagal na nitong hinahamon ni Pebbles Talakera eh. Ang dami ng mga expose dito ni Pebbles Talakera. Actually, yung binabanggit ni Ramon Tulfo na Metro Walk, matagal ng issue yan. Meron ding nagte-text sa akin tungkol dyan. Ayoko na lang banggitin ang pangalan. Pero si Pebbles Talakera,
matagal nang ine-expose yan sa kanyang page. At dito, sa mga post ni Pebbles Talaquera, ito, hinahamon niya. Oh. Sabi niya rito, hinahamon ko si Luis Chavit Singson na ilabas niya ang klowa ng Metro Walk. Nakamedya tayo, Chavit. Papatunayan kong hindi sa'yo yan. Meron pa, yung lupa sa Mindoro. Bakit ba hindi ginagalaw ng gobyernong tong matandang to? Huwag nyo kaming paglaruan kasi magsisisi kayo, promise. Sabi ni Pebbles Talaquera. Shoota, daming illegal nito. Tahimik lang kayo pero kay speaker galit na galit kayo, wala naman kayong nakitang paper trail. Si Chis, may paper trails, hindi kasama sa nakasuhan. O, pakinggan natin si Pebbles dito. Ayan, nakikita nyo ha, mga santo yung nasa likod ko. So, hindi tayo pwede magsinungaling. Luna naman yung ano ko. Para kung yung, ano yung Pomeranian ba yung ano, yung kulay blue ng dila? Okay. Chavit Singson. Hinahamon kita, magkita tayong dalawa. Dalhin mo yung klowa ng Metro Walk. Walang tumbahan to ha. Kilala kita eh. Gago ka eh. Chavit Singson, magkita tayong dalawa. Dalhin mo yung klowa ng Metro Walk kung sa'yo talaga yan o hindi. Ngayon, dadalhin ko rin yung resibo ko na hindi sa'yo yung Metro Walk. Deal? Ang tagal na kitang dinidil dyan. Hindi ka umuoo, hindi ka sumasagot. Alam ko may mga vloggers ka. Bakit hindi kayo sumagot? Magkita tayo kung saan mo gusto, schedule tayo. Pero gusto ko, naka-media ha. Dalin mo yung title ng Metro Walk at papaturayan ko sa yung spurious title yan. Ninakaw mo lang yan. Ha? Chururut to sock. Yan ay matagal lang sinasabi ni Pebbles Talaquera, mga tol, kung kayo'y nakapollow sa kanya. No? Kasi ang sinasabi ni Pebbles Talaquera, itong Metro Walk dito po sa amin sa Pasig, hindi naman daw po talaga pag-aari yan nitong si Chavit Singson. Ayon sa kanya, nagawa ni Chavit Singson na patituluhan yan, syempre, fraud yung pagkakapatitulo ayon kay Pebbles. Kasi ang sistema, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, and sinasabi ni Pebbles na meron daw pong isang opisyales ng local civil registrar sa Quezon City na itinransfer dito sa Pasig at doon na gumana yung sistema na papabor para kay Chavit Singson. Ang sinasabi din ni Pebbles, di umano, ito ay kabayaran doon po sa pagiging presidente ni Gloria Macapagal Arroyo. Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan, malaki talaga ang utang na loob ni Gloria Macapagal kay Chavit. Dahil kung hindi sa mga pagsasalita ni Chavit noong mga panahon iyon, hindi magkakaroon ng impeachment na naging paraan nila para imanipula ang sistema at eventually mag-lead nga po doon sa pagbibitiw nitong si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. No? Kaya pinaburan talaga in short si Chavit Singson nung mga panahong iyon. Ayon kay Pebbles Talaquera. At yun naman ang nakikita din natin sa kasaysayan. Ano? Itong mangyayari bukas na sinasabing press conference ni Chavit Singson, ako, di na ako nag-expect ng bago dyan, mga tol. Ang ine-expect ko dyan, lumang tugtugin. Ano yung lumang tugtugin? As usual, yung korupsyon sa kasalukuyang gobyerno, about flood control project anomalies, and syempre gagawa nila ng mga plot twist. Gagawa nila ng mga kwento-kwento yan. Pero ang mahalaga dito, huwag tayo basta-basta maniniwala. Huwag tayong mga katulad ng mga Duterte supporters na ang tatanga. Kapag ka sinabi ng isa, paniniwalaan na kagad ng hindi man lang sinusuri kung yung impormasyon ba ay makatotohanan.
Ang daming mga tangang Duterte supporters sa totoo lang Hindi man lahat pero mas marami ang tanga. Ang dami nilang nabibilog ang utak. No? Pati nga yung kalagayan ni Rodrigo Duterte, yung mga tatanga-tangang Duterte supporters, paniwala pa, nalalaya si Rodrigo Duterte. Biruin mo, sila magbubulahan, maglolokohan. Ang mahirap dito, yung mga natatangang mga Duterte supporters Kasi yung mga content creator, kumikita naman. Magpo-post sila ng kunyari, lalabas na si Rodrigo Duterte, pinaburan ng isang huwes, and blah blah blah. Gagawa ng mga video, paniniwalaan nila. Tapos ikakalat naman ngayon ng mga tatanga-tangang Duterte supporters. Ay salamat, may salamat sa Diyos pa sila. Nagtataka ko kung saan humuhugot ng salita ng Diyos Sapagkat yung mismong sinusuportahan nila, walang hiya kung ano-ano ang pinagsasasabi sa ating Diyos. O baka sabihin nyo, fake news na naman ako, balikan natin yung mga pinagsasasabi ni Rodrigo Duterte tungkol sa ating Diyos. Dito sa YouTube channel nitong si Antonio Trillanes, dating senador, makikita nyo po rito kung paano po nilapastangan nitong si Rodrigo Duterte ang ating Diyos. Putang ina ka, umuwi ka ng. Putang ina ka, umuwi ka ng. Putang ina ka. Huwag yan ang pare, kasi ang pare dyan, pag nandiyan mabasbasa, lalo ka magpunta ng impyerno. Saka yung tubig yan, kinuha lang yan dyan sa pusit. Wala. Oo. Saan mo na kinuha yan? Grabe, no? Yung mga tatanga-tangang Duterte supporters, tawanan pa ng tawanan. Ginagago na ni Rodrigo Duterte yung Diyos, tapos tawanan pa kayo ng tawa. Tatanga-tanga talaga kayo. Tapos ngayon, maniniwala kayo na si Rodrigo Duterte lalabas pa. Makakalaya pa. And lately, may mga umaasa pa sa inyo na tutulungan ni President Trump si Rodrigo Duterte. Ang tanga nyo talaga Sa holy water? Water, tapos dyan yung sa kristal, gano'n, Tapos basbas. Tayo, Iglesia ni Duterte. Walang bawal. Bahala ka na kung ano gusto mo. Walang bawal. Kung 5 asawa, sige. Binalikan ko lang yan mga tol. Kasi ganyan ko ipinapakita sa inyo ngayon kung gaano katanga itong mga Duterte supporters. Karamihan pa sa mga yan, kapag tinignan mo yung Facebook profile nila, mga makadiyos, may mga Bible verses pa. Tapos minumura ng pinupuon ninyo ang ating Diyos? Anong uri kayo ng tao? Isa lang ang description para sa inyo. Mga tanga kayo, mga Duterte supporters. Lalong-lalo na yung umaasa ngayon na i-rescue ni President Trump si Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands. Kung di ba naman kayo sandamakmak na mga tanga. Anyways, abangan natin bukas kung ano ang sasabihin nitong si Chavit Singson. Pero isa lang ang sigurado dyan mga tol. Gawa-gawa lang yan. At ang hangarin nitong si Chavit Singson, pabagsakin lang talaga ang Pangulo po natin. At iupo si Sara. Kasi once maupo si Sara, lahat ng mga problema nila mawawala Ang laki ng tampo nito sa administrasyong ito. Bakit? Nagtamasa ang kumpanya na sinasabi niyang hindi niya raw pag-aari. Nung panahon ni Rodrigo Duterte sa mga proyekto sa gobyerno, samantala ngayon, magkano lang yung nakuha nilang proyekto sa ilalim ng administrasyong ito kumpara doon sa bilyones na nakuha nila. Ayon sa report mismo ng Rappler yan. Kaya yan ang nakikita kong motivation dyan. Sabi nga ni Ramon Tulfo, that's the long and short of it. Yan ang dahilan. Hanggang dito na lamang muna mga tol.
Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.